Sa wrap-up namin, partial report namin sa about 120 na yung pasyente namin. Sa 120 na yun, around 50 to 60% doon, more on mga trauma case o yung mga sugat. Sa mga may hika o yung tinatawag nating asthma, the usual dyan is number 1, kung di nila maiwasan talaga pumunta ng Quiapo, magdala sila ng kanilang gamot. Number 2, huwag na sila gano'ng sumiksik, mas lalo na yung sumama sa prosesyon. Sa mga matatanda naman, hanggat maaari din, magsama sila ng mas nakakabata sa kanila upang yun ang gagabay o aakay sa kanila papunta sa simbahan. Yung total estimate namin sa na-handle namin pasyente, almost 300 yung inabot na pasyente na na-handle namin. So nandiyan na yung mga minor wounds, hanggang sa mga nahihirapang huminga, yung mga unconscious na patient, at the same time yung mga shock patients na rin na kaming na-handle. Walang hawak. Sige. Dito kasama mo. Hindi ka namin hawakan. Pag ganun sitwasyon kasi, dapat talaga may kasama. Kasi hindi natin masasabi kung kailan siya susumpungin. Kung may mga medical conditions nga, mga tulad ni Shara na may nag-undergo siya ng operation before, pwede naman siguro kahit na hindi na sila sumampa dun sa Nazareno. So, pwede na lang silang abangan na lang nila dun sa gilid. Mga Igan, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Aaron Clavio, ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.